Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng chicken varuval. So ito ay isang Indian-inspired recipe yung susundin natin. And ito ay isang dry curry na kung saan maraming onions or shallots yung gagamitin natin. And it's also rich in spices and herbs. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. So, let's start preparing our ingredients. So, yung ating chicken, yung ginamit natin na chicken is 1 kilo. Okay, so, hugasan natin ng maigi and then make sure na fresh yung chicken na ating mabibili sa palengke and make sure na ilang beses natin siyang hugasan and banlawan and remove yung water. Okay, so let it dry while i-prepare natin yung mga spices and ingredients na gagamitin natin. Okay, so ayan. So, sobrang linis na yan ng ating chicken. Sit aside lang natin. Alright, so i-mix natin yung iba pa nating mga spices. Okay, so yung ating onion na gagamitin ay gagamit tayo ng large onion. So sa makikita ninyo, it's like maliit siya, but actually yung equivalent ng ating onion ay once na cut natin ay parang 1 cup. Okay, so large yung ginamit natin kasi need natin ng marami-raming onions. Okay, so next natin yung mga 6 to 7 cloves ng garlic. So, the more garlic and onions, the better. Yung lasa at nagpapasarap at dagdag lasa ng ating varuval. Alright, so hiwain lang natin ng maliliit. I-chop lang natin siya and set aside. And, i-next na rin natin yung ating thumb size ng ating ginger. So, yung ginger ay napakasarap din. So, nag-add na rin siya ng aroma and taste sa ating lulutuing recipe today, which is yung varuval natin. Okay, so ayan, hiniwa lang natin siya into small and tiny pieces. Okay, so next sa ating bowl ay gagamit tayo ng 2 teaspoons ng cumin powder. Okay, so i-mix natin siya sa ating 2 teaspoon ng coriander powder and 2 tablespoon ng chili powder. Actually, not that spicy. 2 teaspoon ng turmeric powder. Okay, and then i-mix natin siya at gawin natin siyang paste. Okay, so lagyan natin at haluan natin siya ng tubig para magiging paste yung ating mixture. Alright, yung ating mga ingredients. Ayan yung ating mga ingredients. Meron tayong 1 kg ng chicken. And yung onion natin, mayroon din tayong ginger, and yung iba pa nating mga ingredients. So, mayroon tayong onions, garlic, and yung pepper powder, yung ating bay leaves and dried chilies, and mayroon tayong dark soy sauce na 2 tablespoon, yung ating paste, yung curry leaves, may mustard seeds tayo, and mayroon din tayong oil, salt, and pepper, mustard seeds, mayroon din tayo. So, nakalista na yan dyan. Alright, so mag-start na tayo ng pagluluto. Anyway guys, yung ating ingredients ay ilalagay ko yan sa description ng ating video. Alright, so nilagay ko una yung ating curry leaves. Okay, so isusunod natin yung ating mustard seeds. So, i-fry lang natin nicely. And anyway, i-follow natin yung ating dried chilies. Okay, so para magiging crispy siya, unahin natin to and igisa natin siya ng maigi bago natin ilagay yung mga susunod nating spices. Okay, so ayan, sa mga ilang minuto natin siyang igigisa para magiging crispy siya and magiging cooked. So ayan, i-next natin yung ating garlic, onions, and ginger. Pwede na natin siyang ilagay all together. Yung 3 natin na ingredients. Okay, so after nyan, so
igisa natin ng maigi hanggang sa ma-achieve natin yung light brown na medyo crispy siya, and nandyan yung aroma, yung amoy na sobrang sarap. And ayan, so after nyan ay pwede na nating i-add ang ating chicken or yung ating paste pala muna. Okay, so ayan, gisa, and hintayin natin ng mga ilang minuto na mag-change yung texture ng ating onions, garlic, and ginger. Okay, so ayan. So ayan, and after nyan na crispy na siya and light brown na, so pwede na natin ilagay yung ating paste. Yung paste kanina na ating ginawa na nilagyan natin ng tubig. Ayan yung mga powder natin. Okay, so napakadali kasi siyang i-melt once na natin gawing paste. All right, and igisa natin until na maglabas yung oil, or once the oil comes out ay pwede na nating i-add yung ating chicken. Okay, so hintayin natin. And ayan, so slowly ay lumalabas na yung oil ng ating paste mixture and yung ating spices mixture. Okay, so ayan, and ilagay na natin yung ating 1 kilo chicken. Okay, so sa Varuval pala, the more na spicier, the more na mas masarap. Kasi itong Varuval natin ay supposed to be sobrang spicy. So, kasi mahilig yung mga kumakain nito. Yung origin kasi nito is Indian. Okay, so mahilig, alam naman natin na sobrang hilig talaga nila. Okay, so anyway, pwede naman tayong mag-less or mag-control ng ating spice na chili. Okay, so ayan. So, nag-add ako ng salt, 2 teaspoons ng salt yung inilagay ko, and then 1 teaspoon ng pepper. So, actually, yung pepper natin ay nagpapadagdag ng hotness, and then, syempre, yung lasa na rin. So, ayan. So, yung salt natin, so, tamang-tama lang yung 2 teaspoons ng salt ang ilagay natin. So, anyway, later on, ay pwede kayong magdagdag ng ating salt. So, control natin yung salt, kasi mas maigi na yung medyo kulang kaysa naman sobrang alat. Okay. So, haluin natin ng maigi. So, hayaan lang muna natin. Anyway, takpan natin yan maya-maya. After natin ihalo, takpan natin. Okay, so ayan. At hayaan natin, and sa mga ilang minuto takpan natin siya. So yung purpose natin para magiging lalabas yung tubig at mag-change yung kulay ng ating chicken, so hanggang sa magiging half cooked siya. So, ayan, nakikita ninyo na nag-evaporate na yung tubig and nagtubig na nga siya. So, nag-change na. And ibig sabihin ay medyo half-cooked na yung ating chicken. And bago tayo maglagay ng pinakasabaw and yung tubig ng ating niluluto. Okay, so ayan. So, nag-absorb na yung mga ingredients sa ating chicken. So, ayan, mag-add tayo ng 2 cups ng tubig. Okay, so wag natin sobrahan kasi magiging overcooked yung ating chicken. So, pag sobrang dami ng ating sabaw ay mahihirapan tayong magpapatuyo ng ating sabaw. Kasi yung ating curry is dried siya. Actually, yung Varuval ay medyo dried siya. Yung sauce niya ay yun lang yung matitira sa pinaka-sabaw niya na maiwan. Okay, at ito na nga yung unang kulo ng ating chicken. So, ayan. So, haluin natin para magiging even yung lasa ng ating chicken. And manunuot yung lasa.
So, sa nakikita ninyo at naglagay na tayo ng ating bay leaves. And sobrang bango. Once maglagay tayo ng bay leaves, ihalo na rin natin yung ating dark soy sauce. So, yung dark soy sauce natin ay medyo maalat-alat na rin siya. That's why hindi tayo naglagay ng sobrang dami ng salt. Okay, so yung ating dark soy sauce ay nagpapatag. Gusto kasi nating magiging dark yung ating chicken. So, ito yung ginamit natin. So, actually, ito naman talaga yung ginagamit. So, kung kulang yung darkness ng ating sabaw, ay pwede tayong magdagdag. So, ayan. So, ayan na nga, and malapit nang matuyo yung ating chicken. So, hindi natin kailangan ng sobrang dami ng sabaw. Kasi, thick consistency yung kailangan natin sa ating chicken. Alright, so sa mga ilang minuto ay pwede na nating tanggalin yung ating chicken. So, ayan, nakikita ninyo na thick na siya. And yung kulay ay talagang nag-absorb na rin sa ating meat. And napakaganda niyang tingnan kasi hindi siya pale. And napakasarap niyang kainin. So, mas okay na rin na mayroon tayong kakaunting sauce. Kasi mas masarap talagang kainin ito with white rice. Sobrang sarap as in. Okay, at ayan na nga yung last na boil ng ating chicken, and ito na ay pwede na natin siyang i-serve. Okay, so nakikita ninyo na mayroon lang talaga siyang kakaunting thickness na sauce. Okay, so yan yung varuval. So it's a dried curry na dried siya, na hindi siya ganun talaga kasabaw. Kasi iba din yung curry na talagang masabaw siya. So, ito dried lang. So, ito napakasarap niyang kainin with white rice, or pwedeng kainin with some bread, sa mga prata or yung mga Indian bread. Sobrang sarap. And napaka malasa at napaka malinamnam kasi lahat ng spices na inilagay natin ay talagang nag-absorb sa ating chicken meat. Okay. So, ayan. So, ito na nga yung ating chicken varuval. I hope guys na nagustuhan ninyo yung ating recipe today. So, I'm very, very glad to share this recipe with you. And I hope to see you again soon in my upcoming videos. And thank you very much guys for watching. For those who are there to always support me, I'm very, very blessed and thankful and so grateful. Thank you everyone. God bless.